Nagsabwatan umano sa bentahan ng ilegal na droga sa Bilibid si Senadora Laila De Lima at iba pang personalidad. Yan ang laman ng reklamong isinampa sa DOJ ng Volunteers Against Crime and Corruption. At mula po sa may ulat on the spot si Lia Manyalak del Castillo. Lia? Connie, sinampahan na nga ng reklamong paglabag sa Dangerous Drugs Act si Senadora Laila De Lima dito mismo sa DOJ na kanyang pinagsilbihan ng 6 na taon. Ayon sa Volunteers Against Crime and Corruption o VACC, sapat yung basihan para sampahan na siya ng reklamo. Sabwatan sa pagbebenta ng droga ang isinampang reklamo ng VACC laban kay Senadora Laila De Lima, dating Bucor Chief Franklin Bocayo, Jonel Sanchez na dating aide ni De Lima, si Ronnie Daya na driver bodyguard ni De Lima, Jose Adrian Dera, close-in security at pamangkin di umano ng Senadora, at ang inmate na si JB Sebastian. Ang pinagbasehan ng reklamo ang mga naging testimonya sa ginawang pagdinig sa House Committee on Justice. Giit ng VACC may probable cause para sampahan ng reklamo sina De Lima para sa paglabag sa RA 9165 para sa conspiracy sa pagbebenta ng illegal na droga dahil umano sa mga naihayag na impormasyon ng mga humarap na testigo sa congressional hearings. Lumalabas kasi na wala raw ginawa noon si De Lima kung kaya't lalong lumala at lumaganap ang bentahan ng illegal na droga hindi lang sa loob ng Bilibid kundi pati na rin sa labas. Nakakapanlumo raw at nakakagalit na habang inaakala nilang nagbabayad na sa kulungan ang mga kumitil sa kanilang mga mahal sa buhay, pinataba pa raw pala ng pagbebenta ng droga sa loob. Dahil din sa mga testimonya sa kamera, tingin ng VACC ay hindi raw o higit daw sa idineklarang nagastos ni De Lima sa kampanya niya para sa nakaraang May 2016 elections ang totoong nagastos niya. Sa dami raw ng mga naging commercial nito noon, nakakaduda kung tama raw ang idineklara niya sa COMELEC. Hindi naman isinampa sa complaint ang mga inmates tulad ni Herbert Colango, Noel Martinez, Jaime Pacho at iba pa na umamin din naman na nagbenta at nagbigay ng pera kay De Lima. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, hindi sila isinama dahil tinakot lang daw sila ni JB Sebastian para magbenta ng droga. Si Topacio ang abogado ng ilan sa mga nasabing inmate. Narito ang bahagi na naging pahayag kanina ni Dante Jimenez, VACC Chairman. It's really an insult. Insult po yan sa mga victims of heinous crimes. And we will not allow this. It is revolting. And we will monitor this closely and file supplemental complaints against those responsible people for making a mockery of our penology. Sa ngayon, Connie, wala pang kalakip na mga documentary evidence yung isinampang reklamo ng VACC dito sa DOJ. Yun lamang mga testimonya sa congressional hearings ang kanilang kasama dun sa kanilang complaint. Pinauubayan na raw nila sa DOJ na kompletuhin ito at palakasin. Samantala, sinusubukan pa natin kunan ng bagong pahayag si Senadora De Lima kaugnay nga sa isinampang reklamo laban sa kanya. Pero nauna na niyang itinanggi ang alegasyon na sangkot siya sa bentahan ng iligal na droga sa Bilibid. Connie? Maraming salamat, Lia Manyalak del Castillo. Nag-uulat mula naman dyan sa Maynila.